Hallelujah, praise God. Sa usa ka makadiyos nga kabuntagon karon mga igsoon. We share the word of God but in Visayan version, no? Ug Bisaya na pud ta kay Bisaya ta. Usa ka matugnaw nga panahon, although wala ta naka weekend but all things work together for good. Kasi nag-enjoy ta sa comfort, no? Nindot ang panahon, lamig. Di nakapahulay ang atong mind at higit sa lahat, no? Magdamag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Nag-enjoy ta nagbasa while nagakusog ang ulan. But although wala ta sa atong panimalay, nagyapon ta sa atong trabahoan, but nagapadayon gihapon ang pag-share nato sa Word of God. Kasi kita, kung if you are a true matured Christian diha sa Ginoo, dili pwede na mag-undang pag naa ka sa kalibutan naa ka sa laing dapit nga walay nakakita sa imuha, ma-stop na ang imong pagkakristohan nun kasi ang nasa mindset nimo wala bitaw nakakita. Mahimong tarong lang ta pag sa sulod sa simbahan, which is mali. Mapasimbahan man na, mapatrabaho, mapaeskwelahan, dapat ang identity nato as a Christian nagapadayon. So karong kabuntagon, kahapon nami lecture isa sa pinaka-leader namo sa organization ang nagatudlo, nagakot siya verse ba. So nakakuha attention sa ako tong second letter of Paul, no, to Timothy chapter 2 verse 2, about gikot niya kasi ang topic niya is about mentoring. Gusto lang nako i-reinforce ba. Actually, alam ko sa mga Christian hindi na bago, kahit ako hindi na bago, but the Holy Spirit nagpahinumdum kanako nga i-share ni nga mga butang kasi nindot man ni siya. Actually, basahon sa di ay nako, ingon pa din and the things that you have learned from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So, klaro siya. Kung Bisayaon nato ni, ingon pa ni Paul, usa ka nagsulat si Paul, ingon pa niya, gisugo niya si young Timothy. Later on, ikuan na to ang background ni Paul and Timothy. Ingon pa niya, itudlo usab kini sa mga tao nga matarong aron ang aron pod sila makatudlo, meaning to say to preserve from generation to generations. That's why karon nga panahon na nagapadayon gihapon ang Christianity, no, naga-excess siya tungod kay gikan kay Paul, gikan kay Timothy, din natudlo niya sa generation to generation hantod nga niabot sa atong kapanahonan. Actually kining tawag, ang pinakapunto gyud ani is about mentoring, no? Actually even in the secular, hindi lang ni although spiritual ni siya, pwede pud nato dalon sa bahin, no, sa secular nga bahin, no, or practical application, no, bisag sa gawas sa simbahan pwede nato kini ma-apply. For example, in government and a public service, for example, a good leader, if you are a good leader, you can train future leaders also. Kasi kung ang atong kahibalo nagapundo lamang sa usa ka tao, ang organization becomes weak when the person retires or leaves. Kung for example, ang usa ka company, for example, ako hanas ko sa usa, for example, sa section nako or organization asa ba, kabalo ko sa tanan unsa ang pagpadagang, kung dili na ko i-pass on sa nagasunod sa ako, dili na ko i-train ang nagasunod sa ako, although
matuto din siya sa kadugayan, but dili sama sa usa ka tawo nga experience na nga gi-relay niya dito nga na-train siya unsay dapat himuon. So mahimong magkabuhol-buhol. So that's why kung moabot ang panahon nga ikaw dugay na ka sa serbisyo, mapakampany man na mapabrika, dapat ang nahibaw-an nimo sa usa ka organisasyon o kumpanya, ipasa gyud nimo sa baguhan. Para pag abot nga panahon niya sila na pod, ipas-on na pod nila sa nagasunod sa ila para mag-excess siya, magapadayon siya. So, meaning, mga kapatid, the strong institution continue tungod kay the experienced people mentor younger workers. Mao na siya ang dahilan. So sa kapamilya, and even in the family, parents should not only provide financially. Kasi giingon ni Paul said, values, discipline, wisdom, faith, life skills. Children also should learn more from experience than words. Kasi ang mga anak nato, bisag sige singgitan sa inahan, dili matuto diha kundi ang nakita niya sa parents mo na i-adapt yun sa usa ka bata, musugot ka o dili. That's why, and even sa ako sa kagamay sa ako bata sa dili gamay, bata pa siya, nasa second year, grade 10, grade 8 pa siya. Gi-inculcate ko na sa mind niya na balang araw, dalawa lang sila magkapatid. Ang isa sa Pikas, ang panganay niya, may half-sister siya. Gi-inculcate na ko sa mind niya, balang araw mag-isa siya. Ang pag-abot sa panahon, matigulang mi. It could be mamatay mi duha nga mag-asawa, mag-isa siya. Dapat alam niya unsay himuon niya. And even mga properties nga na-acquired na mo mag-asawa, gi-introduce ko na siya unsay himuon niya sa murang edad. Kasi pag abot ng panahon nga mag-isa na siya, for example, mga wala na may mag-asawa din kalibutan, strong siya, kabalo siya unsay himuon niya. So, muna preparasyon dapat nga himuon sa usa ka parents, and even ang education niya, kasi para pag panahon nga magminyo na siya, kabalo na siya unsay himuon niya. So, and even a farmers, you can mentor also. For example, ako, mangunguma ko. Ang usa ka successful nga mangunguma, mutudlo po sa mga techniques to the next generation. That's why gani, for example, na ako'y 10 hectares sa experience. Ako apapa, lolo na mo, grabe mananom sa una. But sa kapanahonan na mo, wala siya na sustain. Bakit? Kasi wala gitudlo sa amuha unsa ang pag-diskarte sa panguma. Tapos wala na po'y hilig manguma sa amuha. That's why nawala to siya. Wala siya nag-excess ng mga farm nga tag 10 hectares sa una, gipananuman og kape, mga kakao, wala na karon kasi walay hilig kay gusto mag-opisina tanan. So ingana na siya. Kasi di ko rin masabi na nagkulang ang mga parents o mga katigulangan sa una, but wala sila, ingon pa may vision sila, kaya lang iba ang vision nga nakita nila. Kasi akala nila ang successful nga tao katong makatrabaho, maka-opisina, successful ka na, may profession ka. But the true future ay dapat i-acquire gihapon ng mga property. So, and even in a military organization or leadership, ang strong units are built through training and mentoring. So, ang sa organization daw, namugna siya, siyempre ang tanan nga ni sulod diya, niagi siya og training and mentoring. Sama sa usa ka bata ba? Sama pod sa gikot niya nga tong Proverbs chapter 22 verse 6 nga ang bata tudluan siya sa gamay pa aron sa pag-abot may imong hamtong sa, di ba? Pag bata ka, dili man ta directly nagakaon, muagi gyud ta gatas sa, and even sa learning nato, ang unang teacher nato
si mami at saka si daddy, si inay, si itay, di ba? Close, open, close, open, ABCD, ginatudlo na sa ato, the basic, no, ang alphabet. Uneven ang paglakaw, wala ta directly nagalakaw dayon nga straight. So ing ana pod ang tawag nga ang gitudlo dinhi sa bersikulo nga ang purpose ani mentoring nga i-pass on ang kahibalo. So ingana. So kung ikaw sa ka-experience nga leader, kailangan iandam nimo ang uban, no? Prepares others to continue the mission even in his absence. No? Kasi for example, ako chief ko sa usa ka opisina, bisag wala ko, kaya ipadagan sa nagsunod sa ako, alternate na ako. Bakit? Kasi na-train na ko siya, natudluan siya unsay himuon niya. So ingana mga igsoon. So true leadership, not creating followers only, but producing future leaders. So ang tinuod daw nga pagka-leader, wala ka nagamugna nga kanang ingon nila small ship follow the big ship, sunod-sunod lang ba pasahero, kundi naga-produce kag future leaders mo nang usahay may pressure ginatudluan, maipit usahay ang nagasud sa imo, murag makulitan na ba, pero wala siya kabalo, gitrain siya para balang araw nga suoton niya ang imong sapatos, makita niya mauna gyud ni siya. Bisag ako sa una when I was sa mababa ang trabaho panako, sa una bago pa ko sa trabaho sa company, sa organization, nagisudlan nako, nag-agi gyapon ko kuso-kuso, kasaba. It's a part of training para pag-abot sa panahon unsa may problema nga moabot, pressure, murag wala na lang sa imo kasi na-establish ka na, lig-on ka na mo ng purpose dia. So sa secular nga bahin to siya. We go to the spiritual, no, about Paul and Timothy. Nga gitopic nato ganiha. So kini nagapasabot lang nga kasi sulat ito ni Paul. Paul was na preso siya that time. Gisulat niya kay young Timothy. Young Timothy was the young pastor that time na nagatudlo siya sa Corinth. No, sa time nga naa siya sa Corinth, sa Ephesus, sa Thessalonica. Yon doon nahimong pastor siya dito para mag-preach siya dito nga dapat nahimo siyang young leader. Sabi nga nila, balikan na to, entrada na punta dito sa spiritual nga bahin, balik na ta. Life is short, but influence can continue for generation. Yung pa nila, tinuod nga naman kasi and the book of Psalms records that the lifespan of man is only 70 years. 70 years ra gyud ang lifespan sa tao. It could be 80, 90, 100, but full of sorrow. Kaya magkurog-kurog na di ang matigulang huyang na. So ingon niya, mubo daw ang panahon sa tao, ang kinabuhi sa tao, but ang influensya niya, meaning to say influensya, baka sigurohon lang nato kung unsa nga influensya ni siya. Baka influensya may tungod sa sugal-sugal, sabong, delikado to siya. Pero kung influence nga makaayo, mahimo siyang lig-on nga leader balang araw. So dapat ma-continue to siya, ingon pa niya, but influence can continue for generations. Not only for generation, but generations to generation, hantod sa kaapo-apuhan. Daghang mga tao, mga kapatid, many people wants success, position, money, or recognition. But according to the Bible, one of the greatest achievement in life is not what we keep for ourselves, kung unsa ang naipon nato, ma-property man na siya, ma-bank account, but
kung unsa daw ang mapas-on nato sa uban. But what we pass on to others, kung unsa daw ang mapasa nato sa uban. For example, ang atong skills. Na ako istorya sa ako ang kumpare, best friend, kauban ako sa church. Ang papa niya skilled, no? Electrical, mga kanang madagko nga makina sa planta, industrial ang abilidad niya. Ug napasa gyud niya sa anak niya. Ang anak niya bagtik karon. Gani mo pay nagariwain sa water pump. Ikatawan pa niya ang pana, very easy lang daw ang pag-ayos sa water pump namo. So believe gyud ko sa abilidad. Ug nakita na ko na then Apostle Paul simply understood this deeply. Nahibawan niya ni nasabtan niya ni kasi kabalo siya nga hapit na gyud mo abot sa iyang kinabuhi. Kasi nga sabi ko kanina, he was imprisoned in Rome. Kaya gisulat niya ni kay Timothy. Si Timothy ang iyang spiritual son, discipleship. O si Timothy naman, ang background ni Timothy was a Christian leader in the Bible and a close spiritual son of Paul the Apostle. Makita nato ni sa the book of Acts, sa 1 Timothy, sa 2 Timothy, Philippians, and Thessalonians. Ang kagikan naman ni Timothy came from Lystra. His mother Eunice was a Jewish believer. His grandmother Lois also taught him the scripture. His father was Greek, meaning to say Gentile ang iyang amahan. So that's why dako ang influence sa gyud sa usa ka ginikanan. Although na-influence po siya ni Paul, but dako ang influence sa usa ka parents. Kay tungod kay Kristohanon ang iyang grandma at saka iya inahan mo to'y naka-influence sa gyud sa first step kay Timothy. So ang responsibility ni Timothy that time nagipasa ni Paul is to teaching sound doctrine, correcting false teaching, training church leaders, encouraging believers, at higit sa lahat, setting a good example in speech, sa pagtuo, purity, and conduct. So, malaking bagay pala ang pag-mentor natin. Hindi lang dahil magaling tayo magsalita, but ang pag-uugali natin, no, ang ugali, unsaon man tuod nimo, mag-mentor ka sa usa ka batan-on about mapasugal man na siya about sa pagkalasinggero, but ikaw mismo nga naga-mentor, mura kag pato ba kanang ginaliguan nimo ang imong suka, nakaihi ka, medyo pangit siya nga word, masakit, but and even sa kapanahonan nato may mga ganun pa nga mga tao, ang galing-galing magsalita paglasing lang, pero sa aktual wala. So ang ibig sabihin, ang ginapunto nako diri, kita nga tao, kita ang basahon sa nagatanaw sa atoa. Hindi sa magandang salita natin. Kinsa ba ni nga tawhana nagasulti sa ako ay ana. So dapat consistent ta. Dili lang magaling ka magsalita, ngayon ko bawal ang sugal, number 1 pa dai ka nagataya-taya og lasto. Inom, number 1 ka. Mahadlok ka kay ang boss nimo nagainom. Ma-influensya ka. So ang pagiging Kristohanon, transformation. So ingana mga kapatid, so balikta, uman ng spiritual background. So Paul that time reminded Timothy that stay faithful, guard the truth,
train future leaders mo ginay pinakakuan niya nga itudlo gihapon niya ang naibawaan niya kay Paul para mahimong leader gihapon sa simbahan that time. Kanina gi-sample ko lang ang secular nga bahin, for example trabahante ka, farmer ka, sama sa usa ka driver ba. Pag may anak ka, mahimong hanas nga driver gihapon kasi adlaw-adlaw nimo nakauban. So meaning, mga kapatid, Christianity survived through generations because believers continued teaching and discipling others. Kasi without discipleship, truth disappear. Hallelujah. So, i-apply nato ni sa spiritual nga bahin. Paano nato ni apply? Letter is una, Christianity, ingon pa diri, Christianity is meant to be shared. Ang pagtuo, the faith o ang pagtuo is not only for personal blessing. God calls believers to encourage others. That's why may panambagon ta, may mga evangelism ta. Itudlo ang kamatuoran, mentor younger believers, siyempre mahimo tang example sa ato ang gina-advisean basig mas labaw pud tang salawayon. Jesus himself trained disciples before leaving the world. Bisag si Jesucristo naga-disciple siya sa mga believers before siya nawala niining kalibutan. So vice versa na siya. Dapat pud ikaw nga gimentor, balikan nato tong background ganiya, dapat pud ikaw nga gimentor, dapat teachable pud ka, dili pud nga ikaw magbuot. So meaning to say, pag teachable ka kasi nag-accept ka sa mali, even ako sa edad na ko ron, i-correct ko sa ako anak, wala na akong ikontra ako anak. Mo anak ko tama, magsorry ko sa akong anak kung nagkamali ko. Walang mawala kung magsorry ka kasi walang perfect. Ginoo lang ang perfect. Kadua, real spiritual maturity produces others leaders. Kasi kung mature ta nga Kristohanon, dili lang dahil nakasimba ta, nakatinta sa simbahan perfect na, hindi ganon mga kapatid. Tudluan pud nato ang uban nga mugro. Good morning. Strengthens families and even in our family, guides the young. I-guide pud nato ang even ng atong anak, kaya nato i-guide. Becomes trustworthy. The goal is not only conversion but transformation. Kasi ang kamatuoran, dili lang dahil na-convert ka, but dapat may mabago talaga sa buhay mo. Kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Meaning to see, may nabago, may nakita sa mo. Kung chismoso ka dati, di naka-chismoso, karon chismosa. Ana lang na siya, ang pinaka-basic example. Faithfulness. Katatlo, faithfulness is more important than talent. Kasi ingon ni Paul, commit this to faithful men. God can use people with limited skills but faithful hearts, no? And even mobitaw nang sa company bisag gaano ka kagaling, kaabilidadan, kung ang behavior nimo dili okay, nonsense na sa kumpanya, pwede ka tanggalon, pulihan. Ang pinaka-importante ang faithful hearts talaga. Ang behavior pa rin sa tao. So, faithfulness means consistency, honesty, ang pagsunod, obedience, o ang responsibility. O sa mean lesson ani. Number 1, life is temporary. Meaning, ang legacy nato nagapadayon siya. Bisag patay na ta, patay na ang tao, ang legacy niya nagapadayon. That's why importante ni sa atong panimalay sa pamilya, importante gyud ni matudlo sa atong mga anak.
People may forget, pwede makalimtan ang titulo nato, ang atong achievements, but they remember the lives we influence. May numduman na niya, musugot sila dili. And even ako, sa time nga private ko, PFC ko, nasabi ko na sa trabaho ko, nung bata pa pala ako, sa work ko, 3 years in service, 2 years in service, 5 years in service, until now, madumduman yun na ko, itong nahibalaan na ko, ay nga ni pala. That's why, ganito karon, ingani ko karon, hindi ko sila nakalimutan. Kasi teachable ko that time, kung sa'y ginakuan, nagapaminaw gid ko. Then, ikaduha, knowledge must be shared. Wisdom grows. No? Nagatubo ang kaalam kung mapasa nato ni sa uban. Number 2 pala yun. Number 3, every generation has responsibility. Sa matag henerasyon, aduna gyud na sa responsibilidad. Ang older generations should guide, no? Sa kapanahonan nato ang hamtong na dapat mugiyata. Younger generations should learn faithfully. Kailangan mo acquire pud sila o kuan kanang kahibalo nga pwede pud nila i-pass on later on pag sila na pud ang mature dia. It could be a secular nga bahin, it could be a spiritual nga bahin, and even in the family. True success is multiplication. Sabi niya, true success daw is multiplication. Meaning, real success is not how much did I gain, but how many people became bitter because of my life. So, yung anak di na siya. Conclusion, Paul's message to Timothy remains powerful today, mga kapatid. The world, kasi ang kalibutan, ang kapanahonan karon kailangan adunay mentor, adunay matinud-anon nga leaders, responsible parents, disciplined workers, godly example. The question is not what have I learned, but also who am I training? Because mga kapatid, one faithful person can influence many generations. And the wisdom we pass on today may become the strength to tomorrow. Mahimo siyang ligon ba para ugma sa umaabot pang henerasyon. God bless.